University Tour. So, pupuntahan natin itong Ewa Women's University sa Yonsei University. Nandito na kami sa Noso Gaudi. Ayun, si B. Kinte yung, ayan siya, oh. Sa mga reality show na nag-shoot. Guys, FYI, ito ay Michelin Stars, 19,000 watts. Kasi natusaw ko muna dito. Niluto ang tayo ni Aten. Yun ako. Ang tangin na sabi lang namin, guys. Sobrang sarap. Sobrang cute. Hindi ako kumakain ng sili, pero sinabi naman super sarap daw. So, try natin. Dito ba nga? Uy, hindi na maangat. Choice muna kami ni B. First time B. Uy, ang sarap naman ito B. Ba't naman dito mo ako dinala? Inaya ko ni B dito. Tapos, nag-request siya. Nasabuhan daw natin siya. Okay, B, ano lang. Uy, ano, ako muna kakain. Spray sa inyo guys. Pagkatapos, kumain. Tawag doon guys, Songkran. Ewa University. Tapos ito na guys, ang pinakasikat na area dito. 7, 8, si Vince wala yung vlogger to. At alam nyo ba guys, na maraming K-drama yung Love Alarm na airs. Guys, andito tayo ngayon sa tapat ng Yonsei University. Extraordinary You, A Romance is Above, Yon Wosok, A Lovely Runner, A Time Called Gini Anyoso. Sobrang init guys, kaya ganito isa lang yung payong lang. So guys, andito na kami sa Namsan Cable Cars. Pag adult, 15,000 won. Ay, magiging ganyan tayo mamaya guys. Kung gusto nyo ng love lock guys, bumili kayo sa labas. Noong dami pa rin hanggang taas. Pagka nag-lock daw kayo ng cover doon, is maglalast daw kayo eternal. A love from the star is over flowers. So dito, kinantay ni Kujun Dios. Natrap sila doon sa Namsan Cable Car. So, ET1 Plus at saka yung GOP. Tura na guys, sa gabi nila natin. May nag-make-up na mga lalaki. Galing lang, wala lang sa kanila yung mga make-up. Kaya yung tsura niya sa gabi guys. So, itatry natin yung parang fortune telling nila. Bata pa ako, nung nalaman ko, magaling ako ang aking akalaran. Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, magkakaroon tayo sa morning na university tour. So pupuntahan natin sa Ewa Women's University sa Yonsei University. Pero bago tayo magpunta doon, pupunta muna tayo sa Soso Galbi. So kung alam nyo guys, isa yun sa trending dito kasi kinainan nyo ni Kim Taeyong or ni V recently. So ayun yung nag-grill ka ng nakatayo. So walang upuan doon. So kakain tayo ng nakatayo. So mahaba daw yung pila doon. So, ang time ngayon is 11:23 AM. So, pupunta na tayo. We're staying at Line Hotel Myeongdong. So, 2-minute walk lang yon from here. So, dito lang din yun sa Myeongdong. And then, sa afternoon, magkakaroon din tayo ng tour sa Namsan. So, Namsan Park, Namsan Baekbom Square, tapos Baekbom Square Seoul Tower, and then Namsan Seoul Tower. So, ayun yung mga itinerary natin for today. Pero ngayon, maglalakad na tayo. Pupunta na tayo doon sa kinainan ni Kim Taeyong. Sikat yun ngayon guys, super trending ngayon kasi nga iba yung feels niya kasi hindi siya super cozy, parang hole in the wall restaurant siya kasi nakatayo lang tayo doon, tapos mag-iihaw-ihaw tayo doon. So madalas na naispatan si Kim Taeyong doon. So siguro 3 to 5 times na raw siya naispatan. Pero sana makita pa rin natin siya ngayon. So 2-minute walk lang, kaya tara na, let's go! So ito lang yung ita-type nyo guys sa neighbor map. Ayan o. Myeongdong Soso Galbi. So ito yung hotel namin, 2-minute walk lang siya. Guys, nandito na kami sa Soso Galbi. Buti na lang guys, maaga kami dumating. Pero tingnan mo ito yung pila, sobrang haba na hanggang dulo. So yung mga kasama ko, ito nagpipitsura na sila doon sa dulo. Kasi Tin, siya ang aming taga-pila habang nagbablog naman ako. So ito yung itsura niya guys. Sabi ko sa inyo guys, super hindi siya cozy, di ba? Kung titingnan mo siya, parang medyo makaluma. Ba? Ganun ba yung ano? Parang ganun, hindi siya super cozy restaurant. So talagang hole in the wall. Tapos nakatayo lang kayo dyan. And then kakain-kain kayo. Ganon. So dito si V, madalas nakikita. Ganito lang itsura niya. Tapos sa loob naman, ito yung mga kinainan. Ayun, si V, Kim Taeyong, ayan siya Isa siya sa kumain dito. Tapos ito yung kanyang signature. Diba? Tapos ito pa yung mga other artists na kumain dito. Although yung iba, honestly hindi ko kilala. Ay, ito yung sikat na sa TikTok. Hindi ko siya kilala pero sa mukha ko siya kilala. Hindi ko alam pangalan niya. So ayun yung itsura ng mga kumain na dito. Sa mga reality show na nag-shoot. So ganyan ang itsura. Galing. So ito yung area niya guys, kapaligid. Tapos meron din ditong sikat na pinashooting location ng SBS. Nakikita namin kanina. Pero dito na talaga siya, sulok lang talaga siya ng Myeongdong. Hindi siya super cozy. Pero masarap daw. Saka syempre kinainan ni Kim Taeyong kaya ang dami na lalo pumipila dito. Guys, nakapasok na tayo. So dito tayo malapit kay B. Kaya sakto lang yung pwesto natin. Tapos ayan ang kanya lang. Ito may CD. Kung kumakain kayo ng CD. Ano masabi mo dito kay B? Sobrang cold. So tara na. So binigyan kami ng plastic na ganyan para sa ating mga bags. Ganyan guys, meron tayong bag, plastic bag, tapos ilalagay dito. So guys, FYI, ito ay Michelin Star rated din siya. Noong 2019 saka 2020. So ibig sabihin, masarap talaga dito. Tsura ng kanilang mga sauce,
at yung mga bawang, at yung mga meat nila. So dito guys, 230 grams is 19,000 won. So tinry muna namin isa, tapos pwede na lang tayo mag-add mamaya pag kinulang. So iba dito nila nilalagay yung plastic, yung mga bags nila. Tapos kung ang worry nyo naman is mag-aamoy samji kayo paglabas, meron silang paglabas mo doon, i-sprayan kanila. Parang may ganun sila. And then ito naman yung mga drinks na available sa kanila. Ang super famous soju, syempre. Tapos mga ganyan. Then, may mga, kung gusto mo mag-inom, ay no cask. Tapos ito yung mga bazo nila. And, of course, kung gusto mo ng rice, nakaganyan siya. 1,000 won. Sa mga mahilig sa sili, ayun o. Ayan na guys, dumating na ang ating in-order. So, kanina in-assist kami ni ate, pero sinabi namin, okay lang na kami na. So, say hi! Kayo rin dyan sa ating ihaw-ihaw. Nagpunta kami guys sa Mang Inasal. Wala po. Guys, tinikman na namin. Sobrang sarap. As in. So, gagawin nyo, di ba, ito siya. Ako sinasasaw ko muna dito. Tapos saka sasasaw dito. Wait, matagal. Then, sobrang lambot. Talagang it melts in your mouth. Tapos sobrang lasa niya. Ang sarap, grabe, wala akong masabi. Kahit hindi ito kinain ni Kim Tae, yung sabi ko, ang sarap talaga. Sarap, no? Yeah. Grabe. So, alam mo nung guys, ang ginawa namin, umorder pa kami ng isa pa. Kasi nasarapan kami. Tatlo pa? Tatlo ba in-order namin? Sobrang sarap. Order na namin. Ay, pang-apat na. 3 and 4. Ang dami, no? So, ayan guys, nilulutuan tayo ni ate. Kinakat-cut na rin niya. So, pwede kayo magpatulong. Ang tanging nasasabi lang namin guys, sobrang sarap. Sobrang juicy daw. Hindi ako kumakain ng sili pero sinabi naman super sarap daw. So, try natin. Dito ba hang? Uy, hindi nga siya maanghang. Ang masasabi ko guys, hindi siya maanghang. Hindi ako kumakain ng sili ah. Tintayin ko lang ng isang bite, pero nakakalahati ko na. Ang sarap niya pag sinawsaw mo sa kulay red. Gochujang. May anghang siya ng konti sa dulo pero tolerable. Parang kumain ka lang ng gin ramen. The rice kami din, nasarapan kami. Kukuha lang tayo dyan, then microwave. Grabe, sobrang sarap. Pati yung gochujang niya guys, sobrang sarap. Maubos ka rin sili, ang galing. Kung nakakakain ako ng sili sa Korea. Yung meat niya guys, oh. Kinuha ko sa akin drinks guys, ay Milkies. Kasi ako, ayun, marami naman choices doon kung anong gusto nyong drinks. Sarap, soda rin siya, pero parang may milk. Mukha kaya Milkies. Okay, sobrang sarap, lalo sa rice. So, ang ginagawa ko sa baw yung sauce. Kunyari, ito. Yan, lalagay ko dito. Tapos, ito, umorder ulit kami. Pang-anim na yata namin. Lalagay ko to, and lalagay mo dito. Tapos, kakainin. Sobrang sarap. Naka-anim na order na kami. Ganun siya kasarap. Guys, hindi walang halong biro. Okay, pang-walo na namin. Cheers muna kami ni B. Cheers tayo, B. Cheers! Uy, ang sarap naman ito, B. Ba't naman dito mo ako dinala? Siguro ito talaga yung gusto mo, no? Ang sarap, B. Thank you. Ang chef na hindi nagluluto sa bahay nila, pero dito sobrang sipag niya magluto. Diba? Guys, sa totoo lang, inaya ko ni B dito. Tapos, nag-request siya. Nasabuhan daw natin siya. Okay, B, ito na. Uy! Ano? Ako muna kakain. Sige na nga, ako muna. Thank you, B. Sign. Okay. So, magbabayad na tayo, guys. Ang total na bill natin is 124,000 won. So, Maribang ang gagamitin natin. So, ayan. 124,000 won. Thank you. So, ito siya, guys. Naka-ano lang pala kami. 6 na order ng meat. So, ayan siya. 124,000 won. Sa drinks, ang mara-recommend ko guys, yung Milkies kung ayaw nyo ng Coke. Kasi may konting milk siya, kaya nga Milkies. Ang sarap. Tapos, so for me guys, talagang super highly recommended to. So kung magpupunta kayo sa... Wow! Kung magpupunta kayo sa concert ng BTS, so pwede nyo na siyang puntahan dito kasi sa Myeongdong lang siya. Parang 2-minute walk lang siya from our hotel, which is yung Line Hotel. So tara na sa ating next agenda, which is yung university tour. So dalawang university tour tayo, then saka tayo magnanamsan paggabi. Okay, let's go! So total na nabawas sa rin yung peso guys, Maribak ang ginamit ko is 5,104.97. So apat na kami doon, not bad. So i-divide nyo yung sa 4. So ganun lang yun. So pwede rin siya guys na solo kasi may nakita kami mga nagsasolo kain dito. So I think okay na siya. Kung magsasolo kayo hindi naman nakakaya kasi may marami rin gumagawa. Saka yung minimum order naman is 230 grams. So kung solo kayo, mauubos nyo yung mag-isa. Ang i-spray sa inyo guys pagkatapos kumain para hindi kayo mangamoy. Is yung spray. Ang tawag doon guys, songkran. Ready? Ba't mo isama? Welcome to Songkran! So guys, nandito na tayo ngayon sa Ewha University. Yun muna yung una naming pupuntahan. Tapos, ayan lang siya. So nag-Uber lang kami kasi super lapit lang naman niya. Tapos,
apat naman kami. So, parang siguro 5 minutes lang siya nung nag-Uber kami hanggang dito. So, tara, let's go! So, dito tayo ngayon, guys, sa Ewa Women's University. Tumawid lang kami. So, ang ganda niya, oh. Pang K-drama talaga siya, oh. Tapos ito yung sikat na picturean dito, guys. Ayan, oh. Yung area na yan. Diyan tayo galing. Super tirik lang yung araw, guys. Grabe, pero buti na lang, allowed naman pumasok ang mga tao. Grabe, sobrang init ngayon. Anong date ngayon? Today is May 24. 1:27 PM, 26 degrees. Pero, naiinitan kami. Naghubad kami ng mga jackets namin kasi super init na. Tapos ito na, guys, ang pinakasikat na area dito. Bukod dito na pwede ka mag-picture dyan, no? Ito ang talagang sikat na pinagpipicturean ng mga sangkatauhan dito. Ayan, oh, Ewa Women's University. Oh, ganda, di ba? Oh, tapos pwede rin dito. Picture kayo dyan. Pindutin mo na Kunyari na lang Naraan na na tayo. Ayan. Mapapatawad mo ba ako? Malay ko kung hindi pala gumagana. Bagay sa'yo yung shades dito, be. Okay. Tapos pabalik naman. Okay. Aras mo? Ready ba? Nagna-number? Oo. 7, 8, totoo na. Masyado na yata siyang malayo. Hindi, Diba? baka Ah, nasa Zoom siya. Oo. Balik na, JB. Balik na. Uwi ka na ba? Takbo, charot. Oo. Kung saan nga? Si Vince pala yung vlogger 2.0. Ah! Aras na! I-post mo yun. Okay. So guys, umupo muna kami kasi super init. Ayan sila. So ang ginawa namin ngayon, nagpapahinga kami kasi mag-picture mamaya kasi sobrang init. Pero trivia time muna tayo. So guys, itong Ewa University, ito yung first official university for women dito sa South Korea. Na-establish ito noong 1886 ni Mary Scranton. Tapos marami nagtataka kasi parang, di ba, imbes na Ewa Women's University kasi ayun yung correct, di ba? Ayun yung grammatically correct. Pero ang pangalan talaga nito is Women's. So, Ewa Women's, hindi Women's University. So meron daw reason behind it. So, ang philosophy nito, guys, yung university raw na yun, kaya ganun yung pangalan. Intentionally ginawa daw yun, na ganun yung spelling para ma-emphasize daw ng school na itinitreat nila yung each individual woman as a unique noble person rather than grouping them into a single generic collective. So, ayun yung reason kung bakit akala nyo grammatically incorrect yung Women's University. Tapos yun nga, ibig sabihin din ng word na Ewa, ibig sabihin daw nun is pear blossom. Galing, no? Tapos hindi porket Women's University to, guys, bawal na yung male. Pwede rin mag-aral dito yung male. So, Ewa regularly welcomes male exchange and visiting students from partner institutions worldwide. At alam nyo ba, guys, na maraming K-drama ang nag-shoot dito sa lugar na to. Ang mga famous is yung Love Alarm noong 2019, The Heirs 2013, kila Lee Min Ho yun, or The Inheritors, and yung other international name ng K-drama na yun eh. Tapos yung Cheese in the Trap, dito rin. Saka Winter Sonata. Tapos yung mga recent lang is yung Hospital Playlist, dito rin yun. At saka yung The Trauma Code Heroes on Call, yung sa Netflix. At saka syempre yung kay Cha Eun-woo, True Beauty noong 2020, at Crash Landing on You noong 2019. Kaya medyo sikat to dito sa Korea. So guys, ayan yung Ewa University. Natapos na kami and super nakakapagod. Hindi namin in-expect na magtatagal kami doon kasi sobrang ganda ng university. So ang dami rin namin pinicturan. And kung gusto nyo makita yung mga TikTok namin sa video, i-follow nyo tayo sa ating mga social media pages na naka-flash sa ating screen na habang tinatawanan ako ng mga kasama ko. So ngayon, ang next namin destination ay ang Yonsei University. So ito yung second and last university na pupuntahan natin. Mag-u-Uber lang din kami kasi napakalapit lang, saka malayo yung train station, saka apat na kami maghahati. Super mura lang naman din. So 7 minutes yung Uber namin. So let's go na! So guys, andito na tayo sa charararan, Yonsei University. Ang ganda niya rin, no? Parang yung mga university dito sa Seoul, para siyang pabundok na mataas. Yun yung napapansin ko. Tapos ang daming mga puno-puno. So ayan ang kanyang itsura, guys. Ito yung isa sa famous spot nila. Parang US din, no? Ano ang design na kaya yung mga gubat-gubat na ganun, no? Nakadikit sa building. Dito nagpi-film din yung mga yung mga ibang sikat na Korean dramas. So guys, andito tayo ngayon sa tapat ng Yonsei University. So napakalaki ng university nito, guys. Pero ang pinakasikat na spot is ito. Kasi ito ay isa sa mga sikat na mga filming location ng mga sikat na K-dramas. So ano nga ba yung mga K-dramas na yon? Yung Extraordinary You, Snowdrop ni Jisoo, Reply 1994, Age of Youth 2, at saka Romance is a Bonus Book. Pati yung True Beauty ni Cha Eun-woo, dito rin yung isa sa mga filming location, Yonsei University. And of course, ang sikat na sikat, Byeon Wosok, A Lovely Runner, dito rin yon. At yung A Time Called You ni An Yosop. Pati na rin ang The Doctor's Lamp. So napakarami talagang K-drama na nag-shoot dito. Kaya sikat na sikat itong Yonsei University. Kaya pag pupunta kayo sa Seoul, wag na wag nyo kakalimutan magpunta dito. Walang bayad dito. Yonsei University, super free. Tapos yung Ewa Women's University, free din. So walang bayad. So itong Yonsei University is one of South Korea's oldest, largest, and most prestigious private research institution. So ito ay official na in-establish noong 1957 at ito yung South Korea's first modern Western hospital in 18
1985. So alam nyo ba guys, itong Yonsei University, isa to sa top 3 university dito sa Korea. Kalaban niya yung Seoul National University at saka Korea University. So sa Korea guys, sinasabi nila na pagka daw nag-attend ka ng Yonsei, parang natatag ka na may humorous stereotype of being a party animal. So ganon yung isa dito sa trivia dito sa Yonsei University. Hindi ka rin umupo-upo dyan. Tapos ngayon, punta tayo ng malapitan. Ayun, ang ganda niya oh. Ganyan siya. Sa mga Korean drama mo talaga siya makikita. Sa may malapitan. Kaya kung mapapansin mo, super familiar to kasi napakaraming Korean drama na ang nag-shoot dito. Lalo kung fan na fan ka ng K-dramas. Super ganda oh. Sobrang init guys. Kaya ganito. Isa lang yung payong namin. Kaya nakaganto kami. Pa-exit na kami ngayon guys. Kasi pupunta na kami sa next. Ang ganda oh. Grabe, ang laki ng Yonsei University na feeling namin. Hindi pa namin siya nalilibot ng buo. Pero sobrang ganda. Hanggang dulo pa siya. Ang dami nagtutour ngayon dito na parang iba-ibang lahi kasi nag-accept sila ng exchange students. So may mga Japanese, tapos meron din mga Koreans. Ang daming tour, ang daming nag-tour ngayong Sunday. Tapos ang dami ring students na nag-aaral. Siguro meron din silang klase kahit Sunday. No, sobrang ganda kahit dito lang. Sobrang ganda. Grabe. So isa to sa pinakasikat na university dito sa Seoul, dito sa Korea. Yonsei, where we make history. So guys, nag-picture-picture lang kami saglit dito. Kasi dapat pauwi na kami. So nagandahan kami. Di ba, ganda pa niya. Sa ilalim niya yung mga bato. Mga course nila o Science in Education, University College, Internal College, Global Leadership Division. So guys, andito tayo sa tapat ng Yonsei University and next na natin pupuntahan ay ang Namsan Cable Tower. Tapos ang isa natin pupuntahan after that sa Pasanset, Namsan Baekbom Square. So kung alam niyo yung K-pop Demon Hunters na pinalabas sa Netflix, isa yun sa inspiration, yung Namsan Baekbom Square. So mamaya makikita nyo. Tangan tayo nila guys, so meron pang pa-umbrella na ganyan. Lalo pag summer. Tapos naglalabas daw yan ng mist, something na ganun. So guys, nag-Uber na kami kasi sobrang layo nga. Tapos ngayon kasi super late na kami. Nagstatawa na naman sila pag nag-vlog. Paano kung tama ito? Hindi mo kami na-hate. Bigla na lang ako nagsasalita. Tapos, ayun guys. So super late na kami nag-start. Tapos kulang na kami sa oras. 4:56 na. So meron pa kami dalawang locations na pupuntahan. So mas mabilis din kapag nag-Uber. Kaya nag-Uber na kami. So since apat naman kami, mabilis lang. Ay, konti lang hatian. Kasi around 400 plus lang naman. Ako guys, mga pagod na pagod. Ayaw magsalita. Pwedeng pahinga muna. Masaya ba kayo ngayon? Of course. Saan yung pinaka gusto niyong part so far? Yung mga gwapo. Yung medball. Kasi ito yung naganap ng gwapo sa university. Pero pinaka nagustuhan namin talaga yung Galbi kaninang Grabe, morning, yung kay V. sobrang sarap. Gusto namin balikan ngayong gabi. Pero marami pa kasi kami kakainan. Oo, pero grabe, sobrang sarap na sarap talaga kami. Best duck Galbi in town. Ay, hindi siya duck. Hindi siya da. Duck. It's beef. Beef Galbi. So good. So guys, nandito na kami sa Namsan Cable Car. So totoo lang, hindi kami namili ng ticket sa Klook. Kasi nga galing kami doon sa may Yonsei, diba, University. Super layo kumpara sa Myeongdong. Pero kung sa Klook kayo bibili ng ticket, hindi nyo siya mapipick up dito yung ticket nyo. Kailangan yung pick up dito sa may Red Snow doon sa Myeongdong. So since hindi kami namili ng ticket, dito na kami pipila. Pero guys, huwag nyo kami ganahin kasi sobrang haba ng pila. Ito oh. Yan o, ganyan kahaba yung pila. Hanggang dulo pa kami. Tapos nakalagay dito, 60 minutes waiting time. Tapos kung dito kayo bibili, ito yung presyo guys. Pag adult, 15,000 won. Pag child, 11,500 won. Adult, 12,000 one way. Tapos 9,000 kapag child na one way. So doon tayo sa round trip, 15,000 won. Ganun tayo mamaya guys. Papunta sa may Namsan Tower, doon sa may pinakataas. So ayan na siya guys, mga pauwi na dito. Mga pabalik na. Habang kami nasa pila pa. So ayan yung Seoul Tower. Namsan Seoul Tower. While waiting guys, pwede kayong kumain dito sa Namsan Base Cafe and Store. Pero since nauuhaw kami, water lang bibilin. So guys, nandito na kami sa may pinakataas. Na-claim na namin yung ticket. Super saglit lang naman din. Mahaba yung pila kanina pero parang less than 30 minutes nakuha na namin. So ang kinuha naming ticket ngayon is one way lang. Hindi na kami nag-round trip kasi nga pupunta kami sa may Namsan Baekbom Square. So maglalakad na lang kami o magbabas na lang kami mamaya. Depende sa kung ano mangyayari. Ganito naman ang itsura guys kapag waiting. Pero super lamig naman. Nasa second floor na kami sa lalakas ng aircon, no? Hanggang third floor pa siya. Doon tayo pwedeng sumakay pa. Yan, magiging ganyan tayo mamaya, guys. Ready na ba kayo? Tsaren! Ito tayo dapat. Ano ba yan? Sali tayo sa loob ng kids. Okay guys, sorry na, nandito na tayo. Siguro mga 2 to 3 minutes yon yung cable car na yun. Kung gusto nyo naman maglakad, pwede. Pero sobrang taas guys, ganyan no. Kung gusto nyo mag-hiking, di ba nakakapagod yan. So mas maganda talaga na dito kayo sa cable car. Yan no, tapos tanaw na tanaw nyo
yung magandang overlooking view. So pag akit sa taas guys, ito agad maano natin yung mga love lock. Super famous na mga love locks dito din. So kung gusto niyo ng love lock guys, bumili kayo sa labas. Yung sa baba kanina sa may pilahan meron doon. Para pag akit nyo dito, mag love lock kayo dyan. Tumakit na kami guys. Tapos tanaw na dito agad yung Enso Tower. And at hanggang dito, meron pa rin siyang mga love lock hanggang taas. Tapos kung gusto mong uminom ng water, pwede na itong inumin. So pwede kayo uminom dyan. Dito, meron pa rin mga love lock hanggang dulo. Ayan o, dami pa rin niya hanggang taas. Thousands and thousands of love locks dyan. So kung gusto nyo, kung may jowa kayo, mag love lock kayo dyan. Sa pinaka-tok-tok guys. Kung hindi kayo mag-a-avail ng pinaka-view deck doon, pwede dito, libre lang. Maganda dito kapag kabadang sunset. So ngayon ang sunset daw is tatapat ng 7:45 PM. Ang ganda oh. Pag magbabayad ka kasi ng viewing deck doon sa may pinaka-tok-tok ng Namsan, around 1,500 pesos siya. Eh, same lang naman din na makikita mo dito. Pero kung may budget kayo, tapos okay sa inyo yung babayaran, go kayo doon. Pero kung wala, eto lang yun oh. Pagtawid natin dyan kanina, baba lang kayo, diretso lang kayo dito. Tapos, eto na yun, makikita nyo na agad lahat yan. Lahat ng view na yan. Diba? Na ang libre. Ang binayaran nyo lang yung talagang cable car. So guys, fun fact lang tayo about dito sa Namsan. So, trivia time! So, ang Namsan, ang literally meaning daw niya is South Mountain. Ito ay 262 meter park located in the center of Seoul, South Korea. At famous siya for housing the iconic Enso Tower. So, before, ang reason talaga kung bakit tinayo to is that to establish a military and broadcasting point. Pero eventually, nag-evolve to sa and naging city's ultimate cultural landmark. At ngayon, syempre, sikat na rin siyang tourist spot. Kasi kapag nagpunta ka raw ng Seoul, dapat hindi talaga ma-miss sa itinerary mo itong Enso Tower. So sa gabi guys, umiilaw tong Enso Tower. Meron siyang LED, pero hindi lang siya umiilaw ng may dahilan. Akala ng iba, for aesthetics lang yun. Pero may dahilan yung pag-ilaw ng Enso Tower. So kapag ka-blue yung kulay, ibig sabihin daw, yung pollution level ng dust air is excellent. It's air quality, perfect for outdoor activities. Pero kapag ka naman kulay green, ibig sabihin, average air quality. Tapos kapag yellow naman, ibig sabihin is bad air quality, or ibig sabihin, sensitive groups should stay indoors. So kapag may sensitivity ka about sa mga fine dust sa pollution level, so kailangan indoors ka lang. At pag kulay red naman ang kulay, ibig sabihin nun is very bad air quality. So everyone should avoid staying outside. Then isa rin of course ang famous dito is yung the locks of love. So alam niyo na yung mga love locks dun sa may baba. So naniniwala daw sila na kapag ka daw may jowa ka, yung mga couple, pagka nag-lock daw kayo ng couple doon is maglalast daw kayo eternally. Pamili na lang kayo. So since naging famous nga yung mga love locks dito, di ba? So ibig sabihin, bumigat daw ng bumigat yung pinagtutungtangan or yung pinaglalapatan ng love locks. So ang ginawa daw nila, nag-install daw sila ng giant metal trees of love to safely hold the massive weight of the romance. So ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng letter N sa Enso Tower? So konting trivia lang bago tayo magpunta doon. Yung tower is nag-open noong 1980, pero noong 2005, it underwent a 15 billion Korean won renovation and it emerged with its current name, Enso Tower. So yung letter N daw ay nag-i-stand sa three distinct concepts. Ayun is new, Namsan, and nature. So if you are a fan of Korean television or mga K-drama, so alam nyo naman na, of course, nakita nyo na siguro tong Namsan Mountain multiple times. Kasi ang mga famous na mga nagkaroon ng filming location dito ay, of course, alam nyo na, My Love from the Star. Si Kim So-yoon yun, di ba? Saka si Jun Ji-yoon, My Love from the Star. Tapos, of course, alam nyo na, Voice Over Flowers. So dito, inantay ni Gu Junpyo, si Gung Jandi, nang nag-winter ata or umuulan, hindi ko maalala. Tapos hanggang sa nagkasakit siya. Tapos natrap sila doon sa Namsan cable car. Kung naalala nyo yun, dito yun. So dito rin nag-taping, isa rin is Itaewon Class at saka yung Goblin. So ayun lang ating trivia for today. So, pwede rin kayo magpicturean dito guys, so, sa Seoul Tower Plaza. Tapos again, parang may mga love locks na naman dito. So ito lang yung view niya. Diba? So doon yung mga parking. Kainan din dito guys. So ito yung mga available na kainan. Sa basement 1, tapos sa first floor meron din, first floor, second floor, fourth floor hanggang fifth floor. So post nyo na lang. So ayan guys, so pwede kayong kumain dyan sa may taas. Hanggang sa loob dyan, tapos sa may loob naman yan, doon sa may bando doon yung mga merch nila about sa Enso. So pwede kayong pumila dyan. Tapos mamimili na lang kayo, pwede kayong kumain doon sa taas habang overlooking view nyo yung scenic view ng city. So guys, ngayon ang gagawin namin, kakain na kami. So nakita namin diba kanina marami mga restaurants dito. So ang napili namin is yung BHC Chicken. So isa yun sa mga sikat na kainan dito. Mag-elevator lang tayo. Ayan o. Elevator, then baba tayo ng first floor, BHC Chicken. Dito tayo ngayon guys, stall lang talaga siya. Maraming kainan dito. Ayan o. BHC Chicken. Ito na yung order namin guys. BHC Chicken. Ooh, yummy. Plus rice, 4 na rice. Plus, what's this? Ay, 3 lang pala. Sauce. And what's this one? Chicken radish pickle. Let's eat. Ito. Gusto ko ano yan. Hello! May nakakalala kami. From China daw siya. What's your name? Watsilei. Ano? Watsilei? Yeah. Oh, Watsilei. Like Meet Your Garden. Hello. Hello. Are you a student?
Yes, exchange student in Korea. Yes. So guys, tapos na kami kumain sa HBC Chicken. Kaya ngayon naman umakyat na ulit kami dito kasi nga gabi na, tinignan namin kung anong kulay ng Namsan Seoul Tower ngayon. Hulaan nyo kung anong kulay. Handa na kayo? 1, 2, 3, go! Yay! Kulay green! So again, ano ibig sabihin pag kulay green? Hindi lang siya for aesthetics, di ba? Ang sabi pag kulay green ngayon ay meron tayong average air quality. So, tara, let's go ulit. So sa gabi, ang dami nagpipicture sa area na to. Ayan, no? Di ba, ang daming tao. Kanina wala to gaano eh. Dito yan sa may tapat nitong, yung kainan na yan, sa end terrace. Akyat lang kayo ng hagdan dito. Yan, ito na yan. Pwede rin kayo dito mag-love-lock. Sobrang dami, oh. Tao, di ba? Tapos siya nagpipicture lang sila dito sa Enso. So, ayan, yung tsura niya guys sa gabi, tingnan natin. So, ito yung other itsura niya sa gabi. Parang pareho lang naman sa mga kanina, no? Tapos dito, may nag-makeup na mga lalaki. Ang galing, no? Para lang sa kanila yung mga makeup. Tapos ito, bababa na tayo. Doon naman tayo kanina sa pinanggalingan natin na City Lights. Tignan natin. Ayan yung itsura niya sa gabi, guys, oh. Oh, grabe ang ganda. Lapit tayo ng konti. Wow. So, ang daming tao dito sa bandang gabi na. So, pwede rin kayo mag-picture or tambay lang kayo dito like 5 to 10 minutes bago kayo umuwi. Super nakaka-relax siya. Ganda. So, dito sa area na to, guys, itatry natin yung parang fortune telling nila. Dito lang yung sa may Namsan Tower pa rin. Tapos mag-exchange ka lang ng coins dito kung wala ka pa. Then, pipili ka kung anong year of the ano ka ba. Kung year of the horse, monkey, rabbit. I-insert mo yung coin na gano'n. Tapos, iti-twist mo hanggang sa lumabas yung kulay pula na ganyan. So, kunyari ako, year of the monkey ako. Dito ako maglalagay. Ayan. Tapos, yun. Try natin. So, ayan. Ika-crack mo. Merong ano siya, crackan. Then, lalabas ko ano yung fortune mo. So, guys, dapat may 1,000 ka. I-exchange mo sa coins. Asan nilagay? Sa ilalim, yan. Ito na ang ating coins. Year of the monkey. So, lalagay natin ito dito. Insert natin. Lagay dyan. Taran! At ngayon, ika-crack natin gamit ang martilyo. Brilliant din ang apoy. Sana natin ang ating fortune. So, hindi natin alam kung ano to. Kung ayaw niya magpabukas, feeling ko may something siyang gustong sabihin. Hindi Friends lang pala tayo. Bata pa ako nung nalaman ko na ganito ang aking kapalaran. Pero sa pagdaan ng panahon, ito ang nagsasabi ng aking kapalaran ay ganito talaga. Okay na yan. So, napag-alaman namin guys na ito, Korean words, generic lang pala yung nakalagay. Hindi naman. Hindi daw. I-translate mo na natin. Sabi kasi nila generic daw. So, tingnan na natin. Walang egg na to. Ibabalik natin dito. Tcharan! So, according kay Papa Go, guys, maganda ang result ng sa akin. So, basahin nyo na lang. Pero yung summary, iba-iba kami. Hindi siya talaga generic. So, parang sinasabi dito na swerte daw. Parang gano'n yung taon na to for me. Sana. So, tara na. Let's go na. So, guys, ngayon pupunta na tayo ng Namsan Baekbom Square. So, ngayon, pagbabas tayo. So, dyan niya papunta ng bus, nasa elevator tayo eh. Tapos, ayun yung bus station. Kung nakikita nyo. So, lalakad pa tayo na medyo malayo-layo. Parang 3 to 5 minutes pa. Pero okay lang, kasi yun na yung last. So, guys, pagbaba natin sa elevator dito, diretso lang tayo pababa. Andun na yung bus station ng Gandulo. Siguro mga 2 to 3 minute walk lang to. Guys, ito yung bus station na 01A or 01B yung sasakyan natin. Pero tingnan nyo, sobrang layo ng pipilahan natin. Hanggang dulo pa. Grabe, tok-tok na oh. Well, ganun talaga, wala tayong choice. So guys, nandito na ulit kami sa hotel. So dapat diba pupunta kami sa Namsan Baekbom Square. Pero, ang oras na natin is ito, 10-11 PM na. So, napagod na kami. Tapos, feeling namin pagpunta namin na super gabi na. Tapos, super drained na kami. So, naisip namin na umuwi na ng hotel. Then, tomorrow kasi Suwon yung pupuntahan namin. So, pwede namin isingit sa gabi. Doon na lang namin pupuntahan yung Namsan Baekbom Square. So, ganun talaga itinerary natin. Minsan, di ba, hindi nasusunod kapag pagod na or whatsoever. Pero at least may itinerary tayo. Susundan natin siya. Then, pag hindi kinaya, wala tayong magagawa kundi pwede na natin gawin yung sa the next day or sa mga the next coming days. So, for now, pagod na kami. Nakarating na kami sa hotel. Past 10 PM na. So, magpapahinga kami. Dahil super aga pa natin bukas dahil sa Suwon tayo bukas. So kung nagustuhan nyo ang ating vlog for today, huwag mo kalimutang i-like dahil malaking tulong na sa atin yan. And of course, kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo dyan at sasagutin natin yon. So huwag nyo rin kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button sa baba at i-click nyo lang din ang bell icon para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload. Huwag nyo rin kalimutan na i-follow ang ating mga social media pages na naka-flash sa ating screen. So yun lang. Bye-bye! See you on our next vlog!